Buwisitang bata. Walang pera si Lolo. Nagsimula na ang labanan, nagbigay ng sahod. Kailan mo? Ako bibigyan ng pera. Bakit si Lolo na naman ang napapangarap ko? Mahigit 20 beses na ito ngayong buwan. Sobrang hindi ka pani-paniwala naman ito. Naiipit na ako. Mabilis, pumunta ka sa banyo. Zhangdi. Mabait na apo. Mabait na apo, nandito ka na. Lolo, namatay ba ako sa pagkakahulog? Wala kang namatay. Tingnan mo, mahina ang katawan mo. Tumingin ka sa magandang babae. Kaya mo nang mahulog sa pagkakaakit. Hindi iyon mahina. Sobrang lakas lang ng apoy ko. Magpakatatag ka. Sabi ng lolo, wala nang pera sa laban. Kailangan mong magbigay sa akin ng kaunting pera. Bakit hindi mo pa ako nasulugan? Kakabigay ko lang sa'yo ilang araw na ang nakalipas. Nagsunog ako ng ilang daang bilyon. Ang bilis mo namang maubos. Baka naman ikaw ay naloko. Sa isang pyramid scheme. Ang gwapo ko kaya. Masyado ba akong tanga? Kunin mo ito. Ito ay ginawa mula sa dugo ng hari ng Siyam na Impyerno, na pinagsama upang maging ginempil, na makakapagpataas ng lakas ng katawan ng 10,000 beses. Kung makakabenta ang mga pyramid scheme ng ganitong tunay na bagay, hindi ba't, magiging tao na tangki na iyon. Kung ayaw mo, ibalik mo sa akin. Ang lakas mo, Lolo. Talagang nagrebelde ka sa underworld, ha? Bakit kita ginagago? Ito pa lang ang unang antas ng lakas. Kung gusto mong pabilisin ang proseso ng pagkatunaw, ng yin yang pil, kailangan mong, ng yin yang, pagkakasundo. Araw. Ayos. At, tulad ng pangalan nito, ito ay ang pagsasanay ng lalaki at babae. Buwisit na bata. Nandito na ako. Nahanap ko na ang asawa mo. Ito na ang apo ni Ginoong Kim. Na babae. Pagbalik mo, mabilis na makipagkasal ka sa kanya. Agad na ipasa ang lahi ng Zhang. Sa ating pamilya. May ganito akong kayamanan. Hindi pwedeng walang susunod na henerasyon, di ba? Sabay na rin sa dual cultivation. Para mapataas ang lakas mo. Dual cultivation. Binatang general. Nabigay ko na sa atin. Batang iyan. Matulog ka na ng mahimbing. Hawakan mo ang pendant na ito. At mag-alok ng kasal sa pamilyang Qin. Ang apo kong si Qin Meng ay napakaganda tulad ng isang diwata. Talagang karapat dapat siya sa iyo. Ang tanging hinihiling ko ay naprotektahan mo siya sa mundong ito. Gusto ko ng arranged marriage. Tama na, wag nang mangarap ng gising. Tandaan mong umuwi ka agad at bayaran ang pondo ng militar. Naipadala ko na ang perang panggastos. Matagal ko nang naipon ang sahod ng mga sundalo. Higit 1 buwan na silang hindi nababayaran. Kung hindi pa nila mababayaran, baka mag-alsa sila laban sa akin. Hindi ko ba sinabi na naipadala ko na ang pera? Han Royon, Shen Xiaowan, kayong dalawa, samahan siya. Pumunta sa mundo. Turuan siya ng mabuti kung paano magsunog ng papel. Buwisit na bata. Kung hindi mo pa rin matutunan, bababaan ka ng lolo mo. Sasadyain ka niyang turuan kung paano magluto. Anong galit at sama ng loob? Ikaw ay aking tunay na lolo. Umalis ka na. Zhangdi. Zhangdi. Bakit hindi pa siya nagigising? Subukan ko ulit. Bakit mo ako sinaktan? Sino ang nag-utos sa'yo na sumilip habang naliligo ako? Sino ang nag-utos sa'yo na maligo nang hindi nagsasara ng pinto? Ikaw, nagtatangkang magpaliwanag ka pa. Nakakainis, naglakas loob pang saktan ang batang general. Hindi ko na kaya. Zhangdi, hindi niya sinasadyang. Gusto kang saktan. Hahalikan kita ng 1 beses. Tapos, patawarin mo ako, okay? Ano? Ano nang nangyayari? Ay, eto. Babaeng ito. Kayo ay tao ng lolo. Hindi. Mahal na pinuno. Ako ay tao mo. Huwag kang humawak kay mahal na pinuno. Siya ay aking. Nakikita kita.
Matagal mo nang gustong makipag-away, no? Matagal mo nang gustong patayin ka na. Tigilan na natin. Pinapunta kayo ni Lolo para turuan ako magpaputok ng papel. Sabihin mo na, paano magpaputok ng papel para matanggap ni Lolo. Napakadali. Mahal na Ginoo. Kailangan mo lang ilagay ang mga simbolo gamit ang pulang tinta sa pera na susunugin. At maaari na itong sunugin sa ilalim ng lupa. Ganun pala. Kaya't bilisan kong bumili ng papel na pera. Bago magdilim, ibibigay ko kay Lolo. Susunugin ko ito. Sana sapat na ang perang ito. Pero ang laki ng Tianhai City. Saan ko hahanapin si Kinmeng? Bitawan mo ako. May palabas. Bitawan mo ako. Bilisan mo. Bitawan. Malakas ang gamot na ito. Nagmamalasakit lang ako para sa iyong pagkalas. Pupunta ako sa live action na maikling kwento. Naglagay ng gamot ah. Nakakakilig. Maganda, maganda. Hayop. Kinmeng, gusto ng pamilya Wang na makipag-ugnayan sa iyo. Ito ay iyong swerte. Huwag kang magmalaki. Kinmeng. Ang apo kong babae na si Kinmeng ay kagandahan na parang diwata. Talagang karapat dapat siya sa iyo. Ang tanging hiling ko ay naprotektahan mo siya. Aking manugang. Basta't ngayong gabi ay alagaan mo siya ng maayos. Bitawan mo ang batang babae na iyon. Maliit na walang kwentang tao. Gusto mo bang mamatay? Lumayo ka sa akin. Itong mayamang tao. Kakatapos ko lang dumaan. Gusto ko lang sumali. Patayin mo siya. Ha? Hindi masakit. Mukhang epektibo yung ginyang pil na binigay ni Lolo. Naibalik ang bisa. Halika na. Kuya, hindi ganyan ang paglalaro ng baton. Ang babaeng ito ay napili ng pamilya Wang. Mag-ingat ka. Ang pangunahing tauhan sa maikling dula ay mukhang walang apelyidong Wang. Kung hindi siya ang pangunahing tauhan, ibig sabihin matagal na siyang patay. Na kontrabida. Ay naku, kailangan mo lang umasa sa iyong kapalaran. Tara na. Huwag mag-alala. Hindi sila humabol. Ah, nga pala. Ako si Zhang Di. Iyan ang iyong kasintahan. Hindi ako. Tulungan mo ako. Ikaw ang nagsabi niyan. Sige na. Huwag mong gawing parang ikaw. Ang nalugi. Kailangan mong maging responsable sa akin. Kung ako ang may kapangyarihan, tiyak na magiging responsable ako sa iyo. Sa kabila ng lahat, kanina lang, ang iyong pagganap. Mukhang kailangan munang ayusin ang problema ng pamilya Wang. Ito ang bayad kanina lang. Anong tingin mo sa akin? May 5 milyon sa account ko. Kung kailangan mo pa, tawagan mo lang ako. Lisa the way. Tungkol sa nangyari ngayon, huwag mong sasabihin sa ikatlong tao. Kung hindi, alam ko, alam ko. Kahon. Chai sir asawa. Hintayin mo akong pakasalan ka. Lumakas na, umupa. Ito na ba ang sinasabi ng lolo? Doble na pagsasanay.
Hindi ko akalain na magsusunog ng papel. Kaya nga nakakapagod. Ginoo, umalis na tayo. Mga kaibigan, hindi na kaya. Binata, ang galing mo talaga. Kakatapos lang mag-aral magpasindi ng papel. At nagawa mong magdala ng ganito kagaling na. Sandata. Ha ha ha. Ang laki ng apo. Malaking tulong ito sa lolo. Kapag nakuha na ni lolo ang lungsod na ito, babalikan kita ng ilang mga magandang bagay. Ha ha ha. Mamatay ka. Ha ha ha. Mag-ayos tayo ng mga patakaran. Yung katawan nitong batang ito, ipapahiram natin sa isa't isa. B, at Su ako. Ate ikaw. Ngayon ay Biyernes. Ako na ang susunod na gagamit. Ano ang gagawin sa linggo? Hindi mo pa siya pinapahinga. Isang araw lang. Sige na nga. Ganyan na lang. Kailangan nating magmadali. Bago pa kasalan ng batang general, ang babae mula sa kin, dapat mo na siyang kunin ng maaga. Hintayin mong magtagumpay si Dato. Maging ang Panginoon ng impyerno. Pagdating ng panahon, tiyak na tayo ay magiging prinsesa. Bakit ka pa nandito? Ngayon ay Biyernes. Aking turn na. Ginoo, narito na ako. Emperador Zhang, Emperador Zhang. Buksan mo ang pinto, Emperador Zhang. Natatakot ako. Emperador Zhang, narito na, narito na. Atning. Atning, anong nangyari sa'yo? Anong sitwasyon? Zhangdi, natatakot ako. Atning, tumayo ka muna. Huwag kang matakot. Nandito ako. Huwag mag-alala, poprotektahan kita, hindi ako aalis. Bubuksan ko muna ang ilaw. Hindi ako naniniwala. Hindi pa rin kita mahuhuli sa ganitong paraan. Hindi na kaya. Kung patuloy na ganito ang tingin, maaaring may mangyaring masama. Zhangdi, ako. Napanaginipan ko na ikaw ay kinakain ng masasamang espiritu. Atning, tingnan mo. Hindi ba't maayos naman ako? Mag-alala ka lang. Kaya magpahinga ka na agad. Ayaw ko. Natatakot ako. Kung ganon, matulog ka na lang dito sa akin. Magpapaligid ako sa sahig. Ayaw ko. Sa aking panaginip, ikaw ay nasa kwartong ito. Kinakain ng masamang espiritu. Ayaw kong matulog dito. Zhangdi, Lainan, samahan mo ako. Pumunta ka sa kwarto ko matulog. Okay ba? Sobrang kasalanan. Atning, hindi ka ba natatakot? Na baka may gawin ako sa'yo. Basta, tayo lang dalawa dito sa bahay. Kahit anong gawin mo sa akin, hindi ko may iwasan yan. At saka, hindi naman kasing lakas mo yung iba. Masyado rin silang mahina. Kahit na sumigaw ako ng tulong, wala rin yang silbi. Sige, gawin mo na ang gusto mo. Tinatangka ba niya akong subukan? Pero para sa kanya, may pakinabang ba ito? Gutom ba siya sa katawan ko? Ning, ate, sabi na natin, pwede akong samahan ka, di ba? Pero, kung masyado kang malapit sa akin, hindi na kita pakialaman. Tara. Hindi ba? Itong batang babae ay walang gaanong relasyon sa batang general. Mag-obserba muna tayo ng kaunti. Ang tungkol sa lalaki at babae, hindi pwedeng magmadali. Ay, malapit nang mag-12. Kailangan na akong umalis. Ay. Hindi ko inakalang si Kim Seongjin. Napakalaki ng kanilang pag-aari. Kaya hindi nakapagtataka na nagkakaroon sila ng problema sa Wang family. Pero ano pa rin?
Kapag napasuko na ni Dato ang Fengto City, ang palasyo na mas malaki ng ilang libo kaysa dito, ay magiging sa inyo. Tama nga. Sige na. May mahalagang bagay akong aasikasuhin ngayon. Itago niyong mabuti ang sarili niyo. Huwag kayong gumawa ng gulo. Ginoong Xiao. Sige, Ginoong Xiao. Ginoong Qin. Kinuha ng Wang pamilya ang mga produkto natin. Nakuha na. Ginoong Qin. Ngayon, may higit sa 10 kumpanya ulit. Pinipilit ng Wang family makipag-terminate sa amin. Ilista lahat ng pondo na maaaring ilipat. Gusto ng Wang family ng laban. Sige, labanan na. Ay. Abala ako. Bakit ka nandito? Sasabihin ko sa'yo, kung maglakas loob ka, ilabas ang nangyari kahapon. Magsisisi ka. Ay, wag. Ay, wag. Huwag magkamali ah. Nandito ako, para tulungan kang ayusin ang problema. Ikaw lang. Zhang Di, 22 taong gulang. Pagkatapos ng graduation, mawala ng trabaho. Sabihin mo sa akin, ikaw na walang trabaho. Paano mo ako matutulungan? Ako na isang sisi ng isang pampublikong kumpanya na nakararamdam ng matinding problema. Ako, yung nga. Bakit ka mang hindi mo ako iginagalang, binatang general? Sasampalin kita. Enye. Anong nangyari? Wala naman. Basta't pakasalan mo ako. Sige, walang problema. Sinasaluhan kita sa lahat. Ikaw, Alainan. Sige na nga. Ito ay sariling bagay ng pamilya Qin. Ayaw kong isama ka rito. Ngunit ang iyong lolo, si Qin Xiongjing, ay ipinagkasundo ka na sa akin. Ang lolo ko ay namatay na ng ilang dekada. Hindi ba? Siya ay nagpadala ng panaginip sa iyo. Ay, talagang nakakabighani. Talagang isang panaginip. Ito. Matagal ka nang umalis ng higit sa 20 taon. Muling na naginip ako tungkol sa iyo. Naisip ka ng anak mo. Ito ay ang jade pendant ni tatay. Hindi kaya na hindi lang na naginip tungkol sa tatay. Na ipinadala niya ang panaginip sa akin. Talaga bang may isang tao na makakapagligtas sa panganib ng pamilya Qin? Menmeng. Ito ang kaibigan mo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbigay sa akin ng panaginip ang lolo mo. Tingnan mo. Dala pa niya ang paborito niyang jade pendant. Paano mayroon ka rin ng jade pendant na ito? Pinadala ako ni Qin Xiongjing para pakasalan si Qin Meng. Kaya pala, ikaw nga, yun ang sinabi ng tatay ko tungkol sa iyo. Kaya sundin mo, ang ibig sabihin ng iyong lolo. Magpakasal ka sa kanya. Lolo, nabaliw ka na ba? Ayaw kong magpakasal. Qin Meng. Oh, ibigay ko sa inyo ang katapusan ng pamilya Qin. Ibigay ang orasan. Masamang kapalaran. Ikaw, paano ka naging ganito kalakas? Sa pamamagitan ng pagsasanay ng sabay. At dahil sa iyo rin, ngayon, sobrang lakas ko na. Dual cultivation. Talaga bang makakapalakas? Nagsusugal sa buhay. Mga kapatid, sali kayo.
Ganito lang. Kayo ng pamilya Wang. Hindi naman ganoon kahanga-hanga. Isang grupo ng mga walang silbi. Magaling na bata. Talagang ikaw ang tagapagligtas ng pamilya Qin. Sino ka ba talaga? Asawa mo. Magsimula ka ng maghanda na pakasalan ako. Hintayin mo ako. Tatawagin ko si Guro Huang para ayusin ka. Sino? Bakit mo ginagawa ng masama ang aking asawa? Naglalaro ka ba ng madilim? Hintayin mo ako. Tulong sa walang kwentang tao. Guro Huang. Yan ay ang pinakamahusay na eksperto sa Wang family. Guro Huang nasa Haicheng. Walang talo. Ikaw, kaya mo. Guro Huang. Mukhang nagbebenta ng pipino. Kaya mo ba talaga? Huwag kang magpanggap. Pagkatapos ng double cultivation, diretso na akong maghahasi. Kung hindi, subukan natin ulit. Sige, gawin natin. Sandali. Hindi mo ako niloloko, di ba? Magtiwala ka sa akin. Guro Huang. Ihampas mo ang pamilya Qin sa akin. Sino ang may lakas ng loob na galitin si Ginoong Wang? Mukhang ayaw na ninyong mabuhay. Tapos na. Wala nang pag-asa ang pamilya Qin. Natakot kayo. Ganito lang. Ay naku. Tama nga, sabay na pagsasanay. Talagang iba. Qin Meng. Ikaw, malandi. Hindi ka nakarapat-dapat. Maging manugang sa pamilya kong Wang. Gusto kitang ikatak sa aso sa pamilya Wang. Huwag mong daanin sa mura ang asawa ko. Ibali mo ang ulo mo para gawing bola. At ikaw, pati ikaw. Buwisit na bata. 3 beses mo akong inistorbo. Guro Huang. Ngunit siya ang guro ng Tianhai. Papatayin kita. Madali lang. Hindi siya guro. Hindi pa ako sumusugod. Talagang hindi alam ang limitasyon. Tanggapin mo na ang parusa. Ito. Ay naku, ganyan ang kakayahan. At aaminin mong tagapagdepensa ka pa. Ikaw, huwag ka namang magpasalamat ng maayos. Ikaw, ano bang ikaw? Hindi mo alam na dapat magpasalamat. Ako, ano bang ako? Bumalik ka at bumili ng libro para mag-aral ng mga larawan. Ang ganda ng asawa ko. Haha. Makinig ka. Ito ay ang asawa ko. Sa hinaharap pamilya Qin, ako ang mag-aalaga. Kung muli kang maghihimasok sa pamilya Qin at magdudulot ng gulo, ang mangyayari sa iyo, ito ang magiging kapalaran mo. Kuya at ate, sana'y magtagal ang pagmamahalan ninyo. Sandali lang. Dalhin mo ang relo. Para sa akin na lang ito. Tunay ngang siya ang pinili ng tatay ko. Asawa ng apo ko. Ikaw ang tagapagligtas ng pamilya Qin ko, na nagligtas sa akin. Sinabi ng lolo na, masyado ng formal ito. Tayo ay isang pamilya. Tama ba, lolo? Ang tawag mo sa akin na lolo, hindi ko papayagang maging walang kabuluhan. Nagpasya na ako ngayon, na isama ang iyong kasunduan sa kasal kay Qin Meng. Sa agenda. Simula ngayon. Ngayon, si Baiki. Simula ngayon. Ang ari-arian ng pamilya Qin ay ibabahagi ko sa iyo. Huwag mo akong hawakan. Gumagastos ako. Ako. Ang gumagastos para sa inyo.
Tumulong sa paggawa ng makina ng dumi. Ginoong Wang, kung ako ang tatanungin, hindi tayo pwedeng maging mahina. Bakit hindi mo subukan ang malambot? Sa buong buhay ko, hindi pa ako naging malambot. Kaya hindi pwede ang malambot. Kung hindi, magpakita ka ng mas malupit. Ako ang mas malupit. Nga. Dahil hindi niyo ako pinahahalagahan. Huwag mo akong sisihin kung ako'y malupit. Sa pagkakataong ito, dumating na ang hari. Hindi ka pa rin masasalba ng pamilyang Qin. Lolo. Lolo. Yung hinyang na ibinigay mo sa akin. Sobrang galing. 2 beses pa lang kami ni Qin Meng na nag-ensayo. At isang sipa lang na ayos na yung guro. Na iyon. Siyempre naman. Akala mo ba, madali lang ang pera mo. Ngayon, nasa atake na ang lolo sa Fengdu Prefecture. Sa oras na iyon, lolo, mamaya na lang. Hayaan mong makita ang mga resulta sa bawat yugto. Ikaw, munting pusa. Nagsasayang ng pera, hindi aktibo. Laging maging pangunahin si baby. Tinitingnan mo si lolo bilang isang kayamanan. Nagsusuklay ka ng mga gamit. Lolo. Sige na, sige na. Lolo, bakit mo inilalagay sa mata ko? Yung 2 flashlight. Wala kang alam. Ito ang tinatawag na pangtingin sa malayo. Paano gamitin? Mag-aral ka na lang mag-isa. Umalis ka na. Anong kalokohang pangtingin sa malayo? Hindi pa nga ako tinuturuan kung paano gamitin. Nabawasan ang sweldo ng sundalo ngayong buwan. Ikaw na ang bahala maghanap ng tao para sunugin yan. Hahayaan mo bang hindi ako sunugin? Akin ang hahawakan ka. At dadalhin dito para pakainin sa multo. Lolo, lolo, lolo. Naglalaro lang ako. Aaralin ko na ito mag-isa. Magandang pangmalas ito. Ito ay... acne. Huwag tumingin sa hindi nararapat. Zhang Di. Nasa panganib si Ate Ning. Zhang Di. Huwag. Huwag. Zhang Di. Zhang Di. Zhang Di. Ningjay, gumising ka. Zhang Di. Nakatakot ka naman. Akala ko ulit ka na naman. Bakit nandito ka na naman sa kwarto ko? Nakita kong may masamang panaginip ka. Kaya pumasok ako para alagaan ka. Nakamasamang panaginip ka last time. Kailangan mo pang hilahin ako para makasama kang matulog. Ganun ba? Sa kalagitnaan ng gabi, pumasok ka sa kwarto ko. Akala ko gusto mong. Dahil iyon ay dahil. Tinawag mo ang pangalan ko. Ningjay. Nakaupa ka na sa bahay ko. Nang mahigit 1 taon. Alam mo naman kung sino ako. Hindi mo pa rin ba alam? Pasensya na. Sige, kung ayaw mo akong paniwalaan. Naiintindihan ko. Sige, aalis na ako. Pupunta na ako para ipakita ang aking katotohanan. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Bilangin mo na lang na may utang ako sa iyo. Sa susunod, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Talaga. Basta huwag lang masyadong labis. Huwag mag-alala. Hindi ito labis. Isa lang itong maliit na hiling. Sabihin mo. Naalala ko. Nag-aral ka ng disenyo, di ba? Pwede bang? Tulungan mo akong gumuhit ng tangke. Hindi makapasok ang malaking general. Mabilis, mag-utos ka na ng pag-atras. Nasa ilalim na ng pader ng lungsod ang laban. Walang dahilan para umatras. Zhang Di, anak ng pagungka. Nasaan ang Italianong kanyon ko? Bilisan mo, sunugin mo na. Ihanda ang Italianong kanyon. Ginoo, tingnan mo. Ito ang tunay na bagay. Mga bata, bombahin niyo ang Fengdu. Pintuan ng lungsod. Magpaputok.
Anong nangyayari araw-araw? Hello, Kinmeng. Bakit ka naghahanap sa akin ng ganitong gabi? May anong kailangan? Gaganapin bukas ng hapon. Pagtitipon sa paglalaro ng baraha. Tatawag si Lolo sa'yo. Sama ka sa akin. Lahat ng sugal, panlilin lang. Ang hindi pagsusugal, panalo na. Malinaw na plano ito ng Wang at Kim. Nagawa nilang magplano. Gamitin ko na lang yung ibinigay ni Lolo. Bagong bagay. Para malaman ng Wang family kung ano ang tawag sa laban sa sugal. Kayamanan. Kinmeng, Kinmeng. Pagdating bukas, ikaw at ang Kin family. Akin na lahat ito. Sundin mo. Wang Zanjun. Wang Zanjun. Zanjun. Ika-21 na oras. Pusoy. Peigaw. Mahjong. Damdamin. Medyo kompleto ang mga laro. Bakit ngayon ka lang dumating? Dumalo ka sa araw ng palitan ng ideya. Lahat sila ay kilalang tao sa Haicheng. Bakit nakasuot ka ng ganito? Dumating lang ako ng ganoon. Sino ang tinitingnan ako? Maganda ang asawa ko. Ayos na yun. Zhang Di. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Ang kasunduan namin, para sa akin, ay isang walang silbing papel na puti. Akala mo ba ako si Kinmeng? Kahit man lang, dapat ay isang pinuno ng isang kaharian. Paano mo nalaman na hindi ako? Darating na. Ngayon, ang utang natin sa isa't isa, kailangan na itong kalkulahin. Ang pulong ngayon, determinado akong makuha ito. Medyo malaki ang taya mo, Wang Xiao. Hindi kasali ang pamilya Qin. Hindi mo ito maiiwasan. Kahit hindi tumaya, kailangan pa rin tumaya. Ano ito? Ito ay isang kasunduan na inihanda ng dalawang nakatatanda noong mga nakaraang taon, na may kinalaman sa pagtaya. Basta't ang isang panig ay nagpasimula ng hamon. Ang kabilang panig ay kailangang tumanggap ng hamon. Saan din? Tumanggap ng hamon. Ito ay talagang sulat ng lolo. Noong mga nakaraang taon, may kasunduan ang dalawang pamilya ng Qin. Talagang mayroon itong kasunduan. Ngunit, hindi ako marunong maglaro ng baraha. Marunong ako. Siguradong mananalo. Ito bang batang ito ay isang eksperto? Sinasabi ko sa iyo, madalas akong nakikipaglaro ng baraha sa matandang lalaki at matandang babae sa ibaba ng aming bahay. Nanalo pa ako sa kanila ng marami. Sobrang talino. Ayos lang. Sige, simulan na natin. Simulan na. Sandali, hindi tama ang barahang ito. Narinig ko, ang mga dekalidad na baraha ay ginawa mula sa custom na pool. Hindi ganun kababa si Wang Xiao. Gumagamit ng barahang gawa sa plastic. Palitan mo siya ng isa. Custom na pangkompetisyon. Ang brand na ito, kapag hinawakan mo, alam mong mahal. Bunga nga. Akala ko siya ay may kakayahan. Customized na brand. Akala ko hindi kayang gawin. Ng kamay. Nakita mo na rin ang brand. Sige, simulan na natin. Simulan na, simulan na. Wala akong pakialam sa barahang ito, ayaw ko. Paano magtapo ng baraha? Bakit ka nagtapo ng baraha? Ayaw ko. Ano ba itong nilalaro natin? Ayaw ko. Marunong ka bang maglaro ng baraha? Bakit ka nag-fold nang hindi tinitingnan ang baraha? Wala namang pakiramdam ang iba. Bakit ang bilis ni Wang Xiao? Hindi ba? May daya ba? May daya ba?
Paano magkakaroon ng daya? Ito ay walang pakiramdam na baraha. Siyempre, hindi tayo pwedeng sumugod ng basta-basta. Bigyan mo siya ng magandang baraha. Hayaan mo munang matikman niya ang kaunting tamis. Dumating na ang pakiramdam. Dumating na ang pakiramdam. Pumusta ng 1,000,000? Tumingin ka man lang sa baraha mo. Ano bang makikita? Nandyan na ang pakiramdam. Gawin na lang. Saka na. Kailangan talagang tingnan ang mga baraha. Dapat doblehin ang pusta. If 1,000,000. Kasama ko. 5,000,000. Tuloy lang ang pagdalamhati. Hindi tama ang batang ito. Panalo ka. Panalo ka. Panalo ka. 100,000,000, 100,000,000. Nabighani na ang tupa, pwedeng isalba na. Huwag magalit. Nagsisimula pa lang ito. Magpatuloy. Zero, zero, zero. 0,000. 1,000,000. Kapag dumating na ang pakiramdam, walang makakapigil. 1,000,000. Kapag dumating na ang pakiramdam, walang makakapigil. Ayos. Susunod ako. 1,000,000. Hindi ito maliit. Magdadagdag ako ng 1,000,000. 1,000,000. Zhangdi, bakit hindi mo tingnan? Ito ay 10,000,000. Katatapos ko lang manalo. Ngayon ang swerte. Sa tamang panahon. Huwag mong pigilan ako. Gusto ko lang na maging maingat ka. Talagang isang, walang alam, batang pasaway. Sumama ako. Kay Zhangdi. Sige, 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 tingnan ko lang. Sinasabi ko na nga, huwag tingnan ang baraha. Ngayon, tingnan mo, natalo ka na. Hindi ganito ang laro ng baraha. Ako, kapatid Zhang, normal lang ang manalo o matalo. Huwag kang masyadong magalit. Hindi ang dealer ay nakakaapekto sa akin. Gusto kong ako ang humawak ng baraha. Gusto kong ako ang humawak ng baraha. Paano mo gustong humawak? Sa tambak na ito ng mga baraha, kukuha tayo ng tig-3 piraso at ikukumpara ang laki. Naniniwala ako sa aking swerte. CJ, sundin ang sinabi mo. Alam ko nang mabuti ang mga marka sa bawat baraha dito. Tiyak na naaalala ko ang mga ito. Gusto mo bang makipaglaro sa akin? Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Sino ang mauna? Ikaw na muna, para hindi masabing inaabuso kita. CJ, Bobo, hayaan mo akong mauna. Wala ka namang pagkakataong manalo. 8,803. Ayos lang, hindi naman nalimutan ang galing. Panalo na ako dito. Nararamdaman ko na all in na ako. All in. Zhangdi, ito ay 50,000,000. Gusto mo bang mag-isip pa? Nakapagpasya na ako. Hindi na pwedeng umatras. Kaya, itong baraha ay ako mismo ang kumuha. Sigurado. Talaga bang ayaw mo nang sumama? Kung hindi maganda ang baraha, itapon mo na agad. Sadyang hindi maganda. Napakaganda ng baraha ko. Sama ako. Sumama rin siya. Sige na, bata. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung gaano kasakit ang mamatay. Sandali lang. Ano nang nangyayari? Hindi na kaya. Naiinip na ako dito. Kung magbubukas ka ng baraha, kailangan mong magbayad ng doble. Ay, tama nga. Bago tayo maglaro, parang wala tayong nasabi. Kung ano ang limitasyon, di ba? Ayos. Ito ay tseke na 10,000,000,000. Nilagdaan ko na lahat. Kung gusto mong makipagpusta, kailangan mo pang magdagdag ng 5,000,000,000. Kung hindi, ang mga chips mo ay magiging akin na.
Hindi ba't 5 bilyon lang iyon? Qin Mengqian. Hindi pwede, 500 milyon masyado ng marami. Si Wang Xiaoyong ay isang batikang manlalaro sa kasino. Hindi ko kayang samahan ka sa panganib na ito. Lolo, pera. Lolo, hindi pwede. Lolo, itinulak mo ang ating Qin pamilya, papunta sa pugad ng apoy. Kahapon ng gabi, nagbigay sa akin ng panaginip ang iyong lolo, na ipagkaloob ang lakas ng Qin pamilya, upang tulungan ang batang ito. Lolo, pinainom ka ni Zhang Di. Anong pampatulog ito? Ito ay pera ng pamilya Qin. Nakinita sa buong taon. Maniwala ka sa akin. Kasama ko. Kasama na. CJ, natalo ka. Talim ng leopardo. Talim ng leopardo. Magaling si Wang Xiao. Tiyak natalo ang Qin family dito. 1 bilyong salapi, para sa malaking pamilya na ito. Masakit sa kanila ito. Tapos na. Tapos na. Zhang Di, salamat sa'yo. Kung hindi ka bobo, hindi rin ako kikita ng ganito kalaki. Sandali lang. Bakit? Hindi ka makalaro. 10 bilyon lang. Hindi ko pa naman ito hindi kayang laruin. Ngunit, hindi ko pa na ilalabas ang baraha ko. Punto ng leopardo. Pinakamalakas na baraha ng kapatid. Anong dala mo para talunin ako? Zhang Er. Hindi ka pa ba gising? Wang Xiao, kung gusto kong magdagdag ngayon, may oras pa ba? Siyempre, meron. Magbigay ka sa akin ng pera. Bakit naman ako hindi matutuwa? Sobra na, Zhang Di. Wala na kaming cash. Mayroon pa kaming mga shares. Lolo, ibigay mo sa akin ang 50% ng shares ng King. Lolo, sira ulo ka. Hindi pwede. Hindi ako sang-ayon. Nawala ang bilyon, wala na iyon. Sa susunod na taon, kikita tayo ulit. Hindi pwedeng mawala ang bahagi. Iyan ang pundasyon ng King Group. Ito ang aming batayan. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Sabi ko, nararamdaman ko na. Sigurado tayong mananalo. At saka, kung hindi siya mangahas na makipag-ugnayan, panalo na tayo. Iyan ay dila ng leopardo. Iyan ang pinakamalaking baraha. Anong dala mo para manalo? Ito lang bang dalawang ito? Lolo, ibigay mo sa akin. Lolo. Lolo. Naniniwala ako sa iyong lolo. Nabaliw. Lahat sila ay nabaliw. Wang Xiao. Nagsugal ako. Kaya mo ba? Sobrang baliw. Nakita ang laki ng pangil ng leopardo. At naglakas loob pang tumaya. Nakakatakot talaga ang mga sugarol. Kapag itinaya ito, mukhang hindi na makakabangon ang pamilya Kim. Mawawalan na sila ng pag-asa. Wang Xiao, kung hindi ka makapagpakatatag, tatanggapin ko na ang 1 bilyon ito. Sandali lang. Siguradong panalo ang laban. Bakit hindi ako makakasali? Anong karapatan mo para makasali? Hindi ka pwedeng makasali. Ito ang kontrata ng 50% na bahagi ng Wang Group na ililipat. Sumunod ako. Anong dala mo para talunin ako? Sige, ipapakita ko sa'yo. 00001. Ano? Paano ito posible? 235 kumakain ng leopardo. Impossible, impossible. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang dealer. Kahit ang mga marka sa baraha, alam na alam mo na. Paano ako nagsisinungaling? O baka ikaw, Wang Xiao? Ayaw lang umamin. Nanalo. Duwans Amangi. Talo na talaga tayo. Sabi ko na eh. Hindi ako manluloko ng tatay ko. Salamat, Wang Xiao. These are the way. Ito ang gantimpala mo. Kung hindi ka, hindi ko talaga kayang manalo ng ganito karami. Tara. Nanalo si Zhang Di. Nanalo tayo. Sabi mo, paano mo nagawa yon? Sinasabi ko, mayroon akong revision. Naniniwala ka. Kung ayaw mong sabihin, okay lang. Mga bahagi ng pamilya Wang. At ang pera ay sa iyo na. Mag-ayos ng tao. Pumasok sa pamilya King.
Gusto kong mamatay ang matandang iyon. Asawa, bigla kang nagbago. Medyo natatakot ako. Anong ibig sabihin ng malaking pagbabago? Dati, hindi ba ganyan ako? Ngayon, nahulog ka na sa akin. Ako si Kinmeng, tapat sa aking mga gawain. Walang interes sa pagpapanggap. Aaminin ko. Hindi ko lang noon nakita ang iyong kabutihan. Pero ngayon, aminado akong nakakatuwa ka. O kaya idoble ang pagsasanay. Magandang babae sa aking yakap. Malaki ang pag-unlad. Lolo, talaga namang napakarami mong nagawang kabutihan. Ngayon, ang pamilya Qin ay iyo na. May plano ka ba? Kung sakali naman. Sabihin ko na gusto ko. Magpatayo ng isang printing press. Mga bata, sumugod sa palasyo ng Fengdu, gamit ang nuklear na bomba. Ihanda ang bomba. Mahal na Ginoo, talaga namang mayroon kang napakabait na apo. Aking pinakamamahal na apo. Sobrang talino mo. Hindi lang siya nagbukas ng pabrika ng pag-imprenta, kundi nagbigay din siya ng mga armas na may kasamang mahika. Ano bang iniisip mo? Gumamit ng pulang tinta para isulat sa bomba nuklear. Tanging para sa kaaway. Sobrang kapaki-pakinabang. Lolo. Sige na, purihin mo na ako. Huwag ka nang kumilos, okay. Kumain. Ano ang balak mo? Yung kumain ng ginyang pil. Ang pinaghalong puti ay makakapagpagaling sa lahat ng sakit. Kumain ka na. Mas mabuti pang tiisin ko na lang. Tama, Lolo. May oras pa tayo. Bilisan mo at bigyan mo ako ng mga bagong kayamanan. Mabuting asal. Hindi ko naman kayang mawala ang sa iyo. Lolo, susunugin ko sa iyo ang nuclear bomb. Bigyan mo ako ng diary ng mga dalaga. Ito ay kay Yama, ang matandang Diyos ng kamatayan. Ito ang panulat ng hukom ng talaan ng buhay at kamatayan sa inyong tahanan. Ganito ang itsura nito. Hindi pa rin pwedeng hawakan. May pagkahilig sa kabataan. Hawakan, hawakan, hawakan. Paano ito gamitin? Mag-uwi ka na lang at pag-aralan mo. Tanga ka. Talagang matalino ang apo kong lalaki. Ano bang nasira ko dito? Aking pusa, aking pusa. Nahihirapan akong buhayin ang pusa. Nabangga mo na naman at nawalan ng malay. Laging sinisipa ka ng gwapo. Laging nagkakaroon ka ng gulo. Paano ako magkakaroon ng gusto? Sa ganitong tao. Ang maliit na kuting ay nagalit sa iyo. Gusto mong mamatay ito. Hindi ko sinasadya. Nagmamalaki ka pa. Bitawan mo. Huwag mong talagang patayin ang ating asawa. Baka mamatay siya sa kakabig. Yao Ning, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sige na, parang buhay ang patay na kabayo. Paano isusulat ang salitang gumaling? Ayos, ayos, ayos. Buhay na buhay ang kuting.
Sabi ko na may paraan ako. Salamat. Salamat sa iyo, Zhang Di. Salamat sa pagtulong mo sa akin na iligtas ang kuting. Ano bang malaking bagay ito? Bakit hindi ka na lang magluto ng hapunan para sa akin? Para makabawi ako sa utang na loob. Pero ikaw ay pupunta sa bahay ng Qin para kumain, di ba? Nahuli ako. Tingnan mo ang mag-asawang ito, sweet na sweet. Tatay, tinataya ko na malapit ka nang makahawak ng apo. Sa lalong madaling panahon. Tatay, CJ, magkaanak ka na ng apo ng maaga. Para ma-enjoy ko rin. Ang saya ng magkakasama-sama ang 4 na henerasyon. Pagdating ng panahon. Lolo, tatay. Lolo. Wala namang problema dito. Walang anumang problema sa katawan ng matandang Qin. Walang anumang issue. Talagang kakaiba ang pagduduwal ng dugo na ito. Mahal na manggagamot, ikaw ang tinaguri ang muling pagsilang ni Hua Tuo, na espesyal na kumukuha ng mga tao mula sa kamay ni Yama. Sikat na doktor sa Haichen. Paano mo hindi alam kung ano ang nangyari sa tatay ko? Mahal na manggagamot, ang lolo ko ay palaging nasa mabuting kalagayan. Hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na umubo ng dugo. Maaari bang pag-isipan pa ito? Tulungan mo siyang maayos. Hindi ako nandito para manloko. Gusto ko rin gamutin ang lolo. Pero wala naman siyang sakit na dahilan. Ano ang dapat kong gamitin para gamutin siya? Mayroon bang mga pag-ugali na hindi karaniwan sa kanyang buhay tungkol sa pagkain ng lolo? Laging inaalagaan ng mga katulong. Lahat ay nananatiling normal. Pero kamakailan lang pinalitan ng bagong kusinero. Bagong kusinero. Pero sinunod pa rin ang dating recipe. Walang magiging problema, di ba? Ako ay nagmamay-ari ng medisina ng ilang dekada. Kung sakaling talagang may problema ang lolo sa pagkain, ako ang unang makakaalam. Hindi siya pwedeng magyabang sa akin. Banal na doktor. Pakiusap, tulungan niyo ako. Mag-isip pa kayo ng paraan. Tumulong ka nga, tingnan. Sige na. Ayokong mangahas. Sa pagtangkilik sa malaking pamilya ninyo. Gusto kong makita. Ako na isang doktor na Diyos. Hindi pa matutuklasan ang sanhi ng sakit. Sino pa ang may lakas ng loob? Si Ginoong Qin ay nagpapagaling. Manggagamot, manggagamot. Ang mga kumain ng Yunyang Pill, ang dumi na nakuha, ay makapagpapagaling sa lahat ng sakit. Kumain ka na. May paraan ako. Si Zhang Di, ano nang ginagawa mo? Ito ay makakapagbigay buhay kay Lolo. Isang gamot na makakapagpasigla. Isang pambihirang gamot. Kababawan. Nagmasa ka lang ng puti. Tapos sinasabi mong ito ay pambihirang gamot. Naiintindihan mo ba ang medisina? Naiintindihan mo ba ang pharmacology? Manugang. Itong gamot mo, parang medyo hindi maaasahan, ah. Bro, mukhang ganun din ang pamangkin ko. Kapag desperado, nagiging pabigla-bigla. Pero tiyak na siya. Para na rin sa ating tatay. Basta mapainom lang natin si Lolo. Maniniwala na kayo sa akin. Zhang Di. Alam ko, palagi kang may paraan. Pero matanda na si Lolo. Hindi na niya kayang tiisin ang ganitong pag-aalburuto. Uwans Emange. Hindi rin naman tayo nagkakalayo ng oras na magkasama. Kailan pa kita nasaktan? Maniwala ka lang sa akin minsan. Talagang pwede nitong iligtas si Lolo. Medyo malaki ito si Lolo. Dahan-dahan lang sa paglunok. Nandito kayong lahat sa tabi ng kama ko. Anong ginagawa mo? Tatay, may masakit ba sa'yo? Hindi ka ba komportable? Naiinis ka ba? Gusto mo bang sumuka? Ayos lang ako. Bakit ka hindi komportable? Ang sama pa rin. Gusto pang sumuka. Lolo. Hindi pa ako nakakatulog. Nang ganitong mahimbing na tulog. Itong tulog na ito. Ibinalik ako sa 18 taong gulang. Banal na doktor. Hindi. Guro. Sino ka bang tao?
Kanina, anong ibinigay mo sa matanda? Anong pambihirang lunas iyon? Ah, ito. Biyanan, bakit nag-aalaga ka pa ng estudyante? Pumili pa ng matandang lalaki. Mabilis kang umupo. Salamat, guro. Hindi ako ang hindi nagtuturo sa'yo ng mahika. Pero itong tradisyonal kong paraan. Kailangan kong haplosin ang putik sa sarili ko bago ko magawa. Anong sinasabi niya kanina tungkol sa tradisyonal na paraan? Anong putik? Lolo, kakaibang dugo ang lumabas at nawalan ka ng malay. Si Zhang Di ang may gawa nito. Na ginawa niyang putik na bola. Ang nagligtas sa iyo. Ano? Putik na bola. Biyanan, mayroon kang napakagandang gamot. Dapat maghanda ka ng marami para sa lolo. Ngayon ay pakiramdam ng lolo. Ay parang napaka-aktibo. Hindi tumutulong, lolo. Kailangan ko lang maligo eh. Hindi naman pwedeng araw-araw na magbabad sa putik. Maaari itong maihulma. Mag-ehersisyo ng kaunti. Ayos na iyon. Medyo nagugutom na ako ngayon. Tayo tatlo. Lumabas tayo at kumain ng kaunti. Tara. Ito ay isang pambihirang kayamanan. Mahahalaga ang isang buhay kaysa sa yaman. Tatay, nasa ibaba ka. May pananaw ka na. Salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng angkan ng Qin. Napakabuting manugang si Zhang Di. Lolo, kailangan ng uminom ng sabaw pangkalusugan. Nakalimutan kong ilagay ng maayos ang gamot. Huwag itong mabasa. Si Zhang Di at si Meng Meng, bakit hindi sila sabay na kumain? Si Qianji, Qin at Yi, Zhang, nasa pulong sa grupo. Uminom ka muna ng sabaw, Ginoo. Maya-maya ay dapat na palamigin na. Ay, anong nangyari sa matanda? Anong nangyari? Kinmeng, wag mo akong gawing tanga. Ang bahagi natin ay ibinigay ng matanda noon. Ngayon, nakuha mo ang bahagi sa angkan ng hari. Bakit kayo lang ang nagmamay-ari nito? Dream. Ang bahagi sa angkan ng hari ay nakuha ko pabalik. Binigay ko bilang engagement gift kay Dream. Kayong lahat, nais ninyong agawin ang mga bagay na para sa aking asawa. Anong nangyayari? Gusto niyo rin ba akong pakasalan? CJ, ngayon, ang negosyo ng pamilya Qin ay nasa kamay ng isang taong Zhang. Nabanyaga, tama ba? Dahil hindi niyo naman pinapansin. Huwag niyong sisihin kami kung magalit ang matanda. Sobra na. Ang kasunduan ko kay Zhang Di ay itinakda ng lolo ko. Ang mga namamahala sa grupo ay pinili rin ng lolo ko. Mas mabuti pang magpigil kayo. Nais na bilhin ang puso ng pamilya Qin. Kung hindi, kahit na dumating ang lolo, Ginoong Qin. May nangyaring masama sa matanda. Ano? Lolo. Kumusta? Lolo. Haha. Ay naku. Nandito silang lahat. Bakit kayo nandito? Para sa burol ng matanda. Ano nang nangyari? Bakit? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Ay, nalaman ko kasi na may nangyari sa matanda. Ako ang unang dumating. Pero balik tayo sa usapan. Sa amin, may isang pambihirang doktor. Lahat ng taong may sakit. Kapag dinadala sa kanila para gamutin, kaya nilang maibalik ang hininga kahit kalahati lang. Gusto mo ba? Tulungan ko ang matanda na dumating. Ikaw. Mayroon tayong pamilya Qin na may Ilchi. Hua na narito. Hindi na kailangang mag-alala si Wang Xiao. Si Ilchi. Hua,
Sinasabing kayang buhayin ang tao ng 3 beses. Napakahusay na tao. Kahit siya ay nagsabi na hindi na kaya ng matanda. Kung ganon, tapos na ang pamilya Qin. Ang matanda ay nakain na ng napakalalang laso na hindi matukoy. Maghintay kayo at tingnan siyang humihingal. Banal na doktor, pakiusap, tulungan mo ako. Mag-isip ka pa ng paraan. Tulungan mo si Lolo. Kahit gaano kalaki ang halaga, ayos lang. Ano mang gusto mong ipagawa, ayos lang. Ginoong Miss Qin. Ang matandang lalaki ay may kakulangan sa loob. Wala nang pag-asa. Nandyan si Ginoong Zhang. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Ginoong Hua, wala ka ring kakayahan. Ay, bakit kailangan? Mang-api ng isang manugang. Sinasuggest ko sa'yo, na tingnan mo muna ang mata. Zhang Di, mag-isip ka pa ng ibang paraan. Kung hindi, gumawa ka na lang ng ilan pang mga clay balls, at iligtas mo ang lolo mo. Walang silbi. Hindi kayang iligtas ng Luna si Lolo. Si Lolo ay tinamaan ng nakamamatay na lason. Nakamamatay na lason. Sino ang gumawa nito? Paano mangyayari iyon? Si Lolo ay palaging mabait sa iba. Hindi siya lumalabas ng bahay. Hindi man lang tumayo. Paano magkakaroon ng tao na may pagkakataong maglagay ng lason sa kanya? Tanungin na lang natin. Yung nasa paligid. Bakit? Kailangan talaga ng buhay ng matanda. Zhang Di, huwag mong basta-basta sabihin yan. Gusto naming hatiin ang ari-arian ng pamilya Qin. Ngunit hindi naman ito dapat humantong sa pagpatay. Sa tingin ko talagang ayaw mong maghati. Sadyang sinisisi tayo ng mga dumi. Binanggit ko na ang pangalan ninyo. O baka naman ang apelyido ninyo. Ay, sa panahon ngayon, may mga tao pang kusang kumukuha ng sisi. Tulad ng ibang tao, si Wang. Kalmado sa panganib. Zhang Di, huwag kang magbintang dito. Sinasabi ko sa'yo, may alitan ako sa pamilya Qin. Kaya, saktan mo ang matanda. Maglalagay ako ng lason. Ako rin ang naglagay ng lason sa kanya. Di ba? Yuha, ikaw. Ikaw ang naglagay ng lason sa matanda. Para lang siraan ako. Sa ganitong maruming gawain, kaya mong gawin. May problema ba ang mga tao na ito? Kung gustong saktan ng batang general ang matanda, kailangan pa bang maglagay ng lason? Nangangahas kayong mangbuli sa aking asawa. Tingnan niyo kung paano ko kayo pagsasawaan ng lahat ng inyong enerhiya. Ano bang nagmamadali? Hindi mamamatay ang lolo. Pero anong iba pang napakagandang lunas? Huwag mag-alala. Hindi ko papayagang mamatay ang lolo. Walang makakakuha ng kanyang buhay. Kumuha ng papel at panulat. Kumuha ng papel at panulat. Zhang Di, ikaw ang unggoy na inanyayahan. Nakakatawa ka ba? Malapit nang mamatay ang matanda. Nandito ka para magpalabas. Ay, gagamitin mo ba itong makulay na chalk? At itong makulay na papel? Para isulat ang obituaryo ng matanda. Maaaring maintindihan na maikli ang pananaw mo. Ikaw na masama ang gawa. Hindi makakabuntis ng anak ang isang taong walang kwenta. Wala rin siyang pagkakataon makita ang ganitong bagay. Zhang Di, ano ba talaga ito? Libro ng buhay at kamatayan. Pang-ukit ng hukom. Lesiw, talaan ng buhay at kamatayan. Pang-ukit ng hukom. Gamitin mo ang dalawang bagay na ito para baguhin ang kapalaran ng matanda. Nga, kung hindi, bawasan ko rin ang iyong buhay. Ha 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 ha. Ayos, kung kaya mong buhayin ang matandang lalaki. Ihuhulog ko ang aking ulo para ipagulong sa iyo. Ano nga bang pangalan ng lolo? Oh, naalala ko na. Nasa sulat ng hamon ni Wang Chaoyong. Nakita ko na. Tingnan niyo mabuti. Abala ang hukom sa pagsusulat sa harap ng kaso. Sa talaan ng buhay at kamatayan, itinatakda ang yin at yang. Ang yumaong si Qin Yan-an. 3 kaluluwa at 7 espiritu. Bumalik sa kanilang lugar. Panliling lang. Panliling lang. Nagliling lang na. Nagliling lang na bangkay. Sino ang nagliling lang na bangkay? Lolo. Anong nangyayari? Hindi ba't sinabi mo na ang matanda ay patay na? Gusto niyang kunin ang buhay niya. Tinanong mo na ba ang tungkol sa libro ng buhay at kamatayan at ang panulat ng hukom? Bumubula ka. Nanonood ka ng serye sa telebisyon. Tala ng kamatayan ng hukom. Iyan ay pag-aari ng Diyos ng kamatayan. Ikaw, isang mortal. Hindi ba't nakuha mo ito mula sa impyerno? Ninakaw mo ba ito? Sino ang may lakas ng loob na magsabi na ang aking manugang ay isang mortal? Ang mga mortal sa inyong tahanan, kapag nagmasa ng putik, maaari nang maging gamot. At nakakagamot pa. Ginoong Zhang, noong nakaraan, hindi namin nakilala ang dakilang tao. Mayroon kang kakayahang makakita ng mga bagay sa langit. Maaari bang bigyan niyo kami ng 1 taon ng buhay?
Dito, iguhit mo lang ng isang linya. Ibibigay ko ang kalahati ng aking ari-arian. Sa iyo, lahat ng bahagi ng aking kumpanya ay iiwan ko sa pamilya King. Mag-iwan ka ng pondo para sa kabao. Ibigay mo na lang. Bobo ka ba? Binago ni Zhang ang iyong kapalaran. Ano pang gusto mong pamana? Sige lang. Hey, Wang. Hindi mo ba sinabi kanina? Napuputulin mo ang ulo. Bibiliin mo ba ako para gawing bola? Totoo bang gagawin mo? Seryoso ka ba? Sabi ko lang yun ng basta-basta. Hindi seryoso yun ah. Kung kaya mo, ikaw na ang gumawa. Hatiin mo na. Halika na, halika na. Sige lang, sige lang. Hahaha, hindi ako natatakot sa'yo. Ay naku, kung ayaw ni Wang Xiao na umamin, kailangan nating alamin ang dahilan at bunga ng lason. Ayusin natin ng maayos. Mga kaibigan, tungkol sa pagbabago ng kapalaran, hindi ko kayang gawin mag-isa. Lahat tayo ay may bahagi. Ngunit ang lunas sa lahat ng sakit ay patuloy kong ibinibigay, basta't may sinuman sa inyo na makakagawa. Ang bagay ng paglalagay ng lason, gumawa ng makatwirang hula. Bibigyan ko siya ng isang tablet. Ako ang unang hula. Si Wang Xiaoyong ay matagal nang may pagnanasa kay Qin Meng. Ang iyong biglaang pagdating ay itinuturing na tinik sa mata ng pamilyang Qin. Kaya't kailangan maglagay ng gamot. Papatayin ang matanda. Kaya ang kasunduan ay maaaring mapawalang bisa kung pag-uusapan ang motibo sa paglalagay ng lason. Si Wang Xiaoyong ang pinakamalaki. Magandang sinabi. Bibigyan kita ng isang pildoras. At saka pa, nagsampa siya ng hamon sa pamilya Qin. Ang mga bahagi na nakuha ay nawala sa kanya. Ang pinakaayaw niya ay ang pumirma ng hamon. Si Ginoong Qin. Talagang makatarungan. Bibigyan kita ng 2 piraso. Nagsusuka ng dugo. Huwag nang mag-imbestiga pa. Kaya kong patunayan na ang lason ay si Wang Xiaoyong ang naglagay. Totoo, siya nga ang gumawa. Ang sama niya. Talaga nga. Bakit ka nandito? Ito ba ang bagong tao sa bahay natin? Si Chef Zhang. Si Wang Xiaoyong ang nag-utos sa'yo na pumunta dito. Mukhang nagbago ka na. Ano bang alam mo? Ito ay tinatawag na pagtuwid ng landas. Ginoo, ang lason ay si Wang Xiaoyong. Ang nag-utos sa akin. Noong nakaraan, nagdugo ka. Ngayon, muntik ka nang mamatay. Dahil dito sa lason na ito. Ako. Ay, sino ako? Ako si Wang Xiao mula sa Haicheng. Kaya ko bang makilala? Ikaw, isang kusinero. Wang Xiaoyong, ginagawa mo akong banta sa may sakit kong ina. Sinasabing hindi ako makakapagpasok sa pamilya ko. Ginahas ni Qin Laoyezi. Inilabas niya ang nanay ko. Talagang walang kwenta. Walang puso. Nagkamali ako. Handa akong ituro si Wang Xiaoyong. Kung talagang meron kayo, kakayahang magpagaling ng lahat ng sakit. Pakiusap, tulungan mo ang nanay ko. Mahal na Ginoo, sobrang kawawa niya. Sigurado akong napilitan lang siya. Maaari kong kunin ang lahat ng niyang enerhiya ni Wang Xiaoyong. Ubusin ko ito. Ihuhulog mo ba sa kanyang ina? Wang Xiao, ngayon, nahuli ka na kasama ng ebidensya. Pipiliin mo bang tanggalin ang ulo mo para ipasa sa akin bilang bola? O gagamitin ang kayamanan ng pamilya Wang bilang kabayaran? Zhang Di. Sige, may tapang ka. Kumpanya ng Wang Group. Ayaw ko. Umalis. Zhang Dezhen, pakiusap, bigyan mo kami ng clay pin. Mula ngayon, kami ay susunod lamang sa pamilya Kim. Hindi ka makagawa ng tama, ngunit nakakasira ng mga bagay. Pinasok kita para magnakaw ng mga bahagi ng Kim, hindi para matalo ang mga ari-arian ng Wang. Tatay, sinikap ko talaga sa pagkakataong ito. Sino ang nakakaalam? Yung batang si Zhang Di. Sobrang nakakatakot. Binigyan ko si Ginoong Kim ng laso na iyon. Walang makakalutas. Sino ang nakakaalam kay Zhang Di? Mayroon siyang talaan ng buhay at kamatayan at panulat ng hukom. Aklat ng buhay at kamatayan. Panulat ng hukom. Na, isipin mo, kung siya ay isang normal na tao, sino ang kalaban ng iyong anak? Ang emperador na ito ay malinaw na. May kapangyarihang makakita ng lahat. Mahirap sabihin kung tao o multo. May sariling batas ang tao. May sariling batas ang multo. Ito ang Yuhuang Hall. Selyo ng Master Xianzhen. Gusto kong makita ito. Ang batang ito, makakalabas ba mula sa palad ng Master Xianzhen? Ay naku. Ay. Lolo. Ay naku. Pamangkin, nandito ka na sa wakas. Tulungan mo akong mag-isip, Lolo. Anong nangyari? Nakuha na ba ang Fengdu? Nakuha na ba ito? Ay naku. Matapos ang laban kay Yama, may Fengdu Emperor pa, di ba? Ngayon ang kritikal na sandali. Tulungan mong mag-isip para kay Lolo. Anong niluluto niya? Magagamit na bagay. Sabi mo, gagawin ko. Itong mga batang ito, nakipaglaban sa akin. Mahigit 6 na buwan na ang laban. Ngayon, isa-isa silang pagod na.
Lahat ay gustong mag-quit. Mayroon bang anuman na makakapagpatatag sa loob ng hukbo? Gagamitin ng lolo ang bagong kasanayan para makipagpalitan sa iyo. Madali lang ito. Magluluto ako ng isang red-white machine. Hintayin nilang mag-enjoy. Saka sila gagana ng masigasig. Ay naku, mas matalino pa rin ang apo ko. Ngayon, ituturo ko na sa iyo ang lihim na paraan ng invisibility. CJ, ang galing ng lolo ko dito. Maghihintay ka lang. Pupuntahan ko at gagawin kong red-white machine para sa iyo. Huwag kalimutang dalhin ang kontra. Magpahinga muna tayo. Ano ito? Saan ito? Wala kang kahit anong multo. Saan ka pa makakakita ng buhay na tao? Ginoo Wang. Ginoo Yu. Ginoo Wang. Sabi ng amo, si Master Xianzhen ay isang taong mataas ang kalibre sa labas ng mundo. Kadalasan, malayo ang lugar ng kanyang pag-aaral. May oras pa. Bakit hindi mo ako itataas agad? Gumagastos ng ganito kalaki. Para sa inyo, anong silbi? Sinabi pa ng amo na huwag tayong magreklamo. Susunod kami sa iyo. Ako, Wang Xiao. Tingnan. Na. Alam yan. Ang lihim na kasanayan na binigay ni Lolo. Hindi ko alam kung epektibo ba ito sa multo ng babae. O hindi. Zhangdi, nakapag-usap na kami ng Lolo para masiguro na makapag-produce ng maramihan ang mud pill. Ano? Zhangdi, kanina lang nandito siya, di ba? Saan siya napunta ngayon? Mahal na Ginoo, tayo ay mga tao na itinalaga sa iyo ng dakilang Ginoo. Zhangdi, kung maglakas loob kang lumipat sa bahay ng King, tayo dalawa ay tiyak na mawawala na. Hindi pa nga ako pumapayag eh. At saka, ikaw pa ang magpapakasal. Si Kinming talaga, ang legal na asawa ko. Sila lang, pinadala ng lolo ko, para tulungan ako. Marunong na akong magsunog ng papel na yun. Mag-aasawa na rin ako. Kaya ba ninyong dalawa? Sige, subukan mo. Zhangdi, anong ginagawa mo? Ako, nag-ehersisyo lang ako. Saan ka kanina? Kakalabas ko lang sa banyo. Zhangdi, nandito ako para sunduin ka. Magandang araw. Ako ang kasintahan ni Zhangdi. Kinming, magandang araw. Ako si Jiang Yaoning. Siya ang nangungupahan ko. Nangungupahan. Sabi ko kanina na kukunin kita pabalik sa King family. Bakit hindi ka nag-react? Kaya pala may sikreto sa loob ng bahay. Miss Qin, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi lang siya ang aking landlord. Siya rin ang aking asawa. Magpatuloy ka. Hindi lang siya ang iyong landlord. Siya rin ang iyong kapatid na lalaki. Kapatid na kasosyo. Palagi kong itinuturing siyang parang nakababatang kapatid. Binabati ko kayo sa kasal. Kung hindi kayo komportable, ako, maaari ka ring lumipat. Kailan ka nagkaroon ng ate? Bakit di mo sinabi agad?
Ngayon ko lang din naisip. Ang ganitong sitwasyon. Si Qiangi, Jiang ay nag-iisa. Baka hindi ito ligtas. Ngunit talagang kailangan ka ng lolo. Ganito na lang. Sanwu, bumalik ka sa pamilya Qin. Si Liu, dito ka tumira. Anong sinasabi ng asawa? Ay iyon. Kaya ako. Nag-aayos ng bagahe at lilipat na. Buti na lang. Ito ay 2, 4, 6. Ay akin. Ang katawan ni Xiao Jiang. Bakit ako ay 1, 3, 5? Ay reassign. Huwag ihiwalay. Ganito lang iyon. Kailan ka ba lilipat? Ayos lang. Pero nag-aalala si Lolo. Walang kibo ang pamilya kong nitong mga araw. Baka sila ay may malaking plano. Madali lang yan. Titingnan ko na ngayon kung ano ang ginagawa nila. Yung si Wang, ano na namang kalokohan ang ginagawa? Guro, napakaraming kasamaan ng pamilyang Qin. Yung si Zhang Di, mas lalo pa. Siyang walang kapatawaran. Kung magagawa mo, pumunta mismo sa labas at supilin si Zhang Di. Hindi ba't malaking gawain na yun? Isang malaking tagumpay. Sus Mariosep, wala ka bang hiya? Ngayon ay nasa kalagayan na ako ng Shenzhen. Anong paksang kabutihan pa ang kailangan ko? Itong matandang tao, mukhang may kaunting tao siya. Kung si Wang Xiao ay humihingi sa akin na lumabas, mas mabuti pang gumawa ng konkretong bagay. Shit! Pareho lang sila, mga ahas at daga sa isang pugad. Guro, Lainan, kung nais mong personal na lumabas, upang supilin si Zhang Di, ang lahat ng ari-arian ng pamilya Qin, ay sa iyo. Huwag mo namang gawing pabor, ang ari-arian ng aking asawa. Dahil ang kayamanan ay hindi mahalaga. Ako ay isang monghe, para lamang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Turuan mo ako. Ginoo, Matre, pakiusap. Ako na ang pupunta. Sun, anak, dali na. Napakahalaga nito. Hindi nakatayo ng maayos. Tumakbo. Ay naku. Lolo, ako ang nagsusupil ng masasama. Anong importante mong bagay? Kailangan ba talagang tawagin mo ako ngayon? Ay naku, mabait na ako. Nandito ka na rin sa wakas. Ako. Yung pagsubok sa Tetris na ito, paano ko ito malalampasan? Ako at ang mga kapatid ko. Naglaro ng magdamag. Hindi pa rin natapos May ginagawa ka ba talaga? Ay naku. Ay naku, patay na, patay na. Ikaw, mabangis na bata. Ang mahalaga ay ang mga bagay na mahalaga. Tulungan mo akong makalusot. Ay magiging walang kabuluhan na bagay na iyon. Swerte ko na nandito ako sa ilalim ng tulay ng nais. Tinutulungan kita na makuha ang lihim na aklat. Lihim na aklat. Ang lahat ng bagay sa mundo ay may kinalaman sa sanhi at bunga ng pag-ulit. May dahilan, may resulta. May resulta, may dahilan. Dahilan at resulta. Ay naku, ito yun. Anong sinasabi mo? Bakit nga ba? Kaya nga, ganito ang forma ng pangungusap. Ano ang sinasabi? Magagawa mong makamit ang anumang. Pakinggan mo. Naiintindihan mo ba ito? Ay, ang baho mong bata. Ikaw ay isang malaking tao na umiikot-ikot dito. Ito ay lohikal na. Huwag mo nang isipin. Subukan mo na agad. Dahil ako ang apo mo. Kaya ang iyong Tetris ay nakalusot na. 6,666. Lolo, ang bilis mong matuto Nakatapos ka na. Parang salita mo ay batas na. Lolo, dahil dyan lang, babalik ako sa'yo, magluluto ako ng isi-4. Sige na, aalis na tayo. Pinakabagong modelo. Zhang Di. Zhang Di. Anak, anong nangyari sa'yo? Matagal na walang sagot kanina. Walang masyadong problema. Asawa. Magmadali tayong mag-MP. Bumalik sa kin pamilya. Huli na. Hindi na natin mapapanood ang magandang palabas. Umalis na tayo. Master Xianzhen. Ito ang kin pamilya. Sandali lang. Yung batang si Zhang Di ay darating para makisama sa pamilya Qin. Ang mga mayayaman ay nagdiriwang. Habang may mga bangkay sa daan. Kung ang lahat ng mayayaman ay katulad nila, nalabis ang luho. Hindi ba't kailangan ng maraming buhay ng mahihirap? Bilang pundasyon,
Kaya, pinatawag ka po ng amang ko upang itama ang ugali. Hindi po ba dakilang tiwaling mangkukulam? Ano po ang plano ninyo sa pag-aalaga kay Zhang Di? Ang pag-aalaga kay Zhang Di. Anong kahulugan nito? Umaasa pa na hindi magdadalawang isip ang Master Xianzhen na magturo. Ang pinakamasakit na bagay sa mundo ay ang makita ng sariling mata. Ang mga taong mahalaga sa iyo. Isa-isa. Unti-unting nawawala. Zhang Di, yung sinasabi mong panonood ng palabas kanina, ano ba talaga ang ibig sabihin nun? Ito, biglang naging maulap ang araw na ito. Tara na, magmadali tayo. Ikaw, si Zhang Di iyon. Itong kaibigan na ito, parang hindi naman kita nasaktan ah. Hindi ko alam kung ilang tao nakatambay sa pintuan ko. Anong kailangan ninyo? Ako, gumagawa ng katarungan ayon sa langit. Ang kanyang layunin ay Lolo. Mabilis, tulungan mo si Lolo. Zhang Di, hindi ka talaga ordinaryo. Master Xianzhen, ang batang ito ay tuso. Huwag mong hayaan na maging maawain ka at magpakita ng kahabagan. Zhang Di, hindi ka siguro akala na sa mga katusuhan mong makuha mong pigilan ang aking galit na dragon. Ang galit na dragon na ito ay isang Master Xianzhen na nagkaroon ng maraming taon ng pag-aaral. Banal na espiritu ng proteksyon. Basta't ang Mr. Shenzhen magbigay ng utos, hindi titigil hanggang mamatay. Lahat ng tinutukan ng hinanakit na dragon, siguradong mamamatay. Zhang Di, talagang gusto kong makita ang pamilya na pinoprotektahan mo ng iyong buhay namatay sa harap mo. Anong magiging reaksyon mo? Zhang Di, bilisan mo, iligtas mo si Lolo. Lolo, huwag magpanik, asawa, dahil nandito ako. Kaya't walang mangyayari sa Lolo. Matapang, nangangahas, na maliitin. Ang galit na dragon ng Master Xianzhen. Zhang Di, nasa ganitong sitwasyon na. Nagmamalaki ka pa. Akala mo ba ang Master Xianzhen ay katulad natin, mga mortal, kahit na mortal o Diyos? Sabi ko na, walang masama ang Lolo. Tiyak na walang mangyayari. Kinmeng, hindi ka naman naniniwala sa kanya, di ba? Guro Xianzhen. Pero siya ang pinakamagaling na albularyo. Para labanan siya, napakadali lang. Wang Chaoyong. Ngayon, ginagawa mo ito. Parang isang clone. Ano ang kaibahan? Sa mga bagay na ginawa mo dati. CJ, ituring kita na isang hangal. Ngunit ikaw, ay talagang handang isakripisyo ang buhay ni Zhang Di at ng pamilya Qin para sa iyong dangal. Kaya naman, hindi ka lang bobo. Mas masahol ka pa, isang taong masama hanggang sa kaibuturan ng puso. Master Xianzhen. 3, itong mga hayop na ito ay walang utang na loob. Hindi na kailangang magpatuloy. Tumigil ka na. Patayin niyo sila. CJ, para akong isang munting abala sa lipunan. Ngayon, si Zhang Di at ang buong pamilya Qin kailangan mamatay. Ito ay isang golden bell shield. Ito ang pinakamalakas na hadlang. Maliban kung ang guro mismo ang mag-aalis ng sumpa. Kung hindi, kahit lamok, hindi makakalabas. Zhang Di, itong bagay na ito, talaga bang napakaastig nito? Wang Chaoyong, gumastos ka ng napakaraming pera para i-hire ang master na ito. Dapat ay may tiwala ka na, di ba? Paano mo alam na gumastos ako? Huwag kang maglaro ng mga taktika dito. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako bobo. Kung si Master Xianzhen ay walang tunay na kakayahan, paano ko magagawang ibigay ang buong ari-arian ng angka ng hari? Para sa kanya, inanyayahan ko siya dito. Akala ko ano? Akala ko isang mabuting tao. Hindi ko inakalang pera pala ang habol niya. Naging alalay ng pamilya Wang. Matagal nang nagkukulong ang matanda. Isang beses lang siya kumilos. Natural lang na igalang ko siya. Ikaw ba ang kusang gumagalang? O napipilitang igalang?
Ako, isang manugang. Alam kong dapat kumita sa sariling kakayahan. Maestro Xianzhen, ginagawa mo ito. Para bang karapat-dapat ang iyong kasanayan. Ang laki ng loob mo. Nautusan ako. Ngayon, papatayin na kita. At wasakin ang pader ng Qin. Zhang Di, ayos ka lang ba? Guro, hindi ka ba nagtuturo ng disiplina sa martial arts? Ito ang unang pagkakataon ko na tumira sa bahay ng Qin. Naging ganito ang mga damit ko dahil sa'yo. Dapat kang magpasalamat sa sarili mo. Kasi kanina, hindi ka naging abo. Gusto mong tumakas mula sa aking hindi matitinag na proteksyon. Kahit na maging kaluluwa ka, walang paraan. Talaga bang ganito kaastig ito? Pumunta ka. Gusto mo bang mabuhay? Pumunta ka. Ang kamay ko. Basta't mapalabas siya. Mula sa proteksyon. Tiyak na mamamatay siya. Ginoo, kumilos ka na. Sunugin mo siya hanggang sa maging abo. Mag-ingat ka, Ginoo. Walang dahilan para sa kaunting pera. Isakripisyo ang iyong buhay para sa pamilya Wang. Matapang, nasa binit ka na ng kamatayan, at naglakas loob ka pang. Maging mapagmataas sa Master Xianzhen. Akala mo ba na sa mga banta mo sa akin? Matatakot ako. Bibigyan kita ng babala. Yung galit na dragon, ang proseso ng pagsiksik ng enerhiya. Sobrang sakit. Sa oras na ito, ang inyong lolo, siguradong nagdurusa ng labis. Zhang Di, hindi ba't sinabi mo na ang lolo ay walang mangyayari? Paano nangyari ito? Magpursige pa ng konti. Dito lang. Comfortable. Walang problema. Nasa masahe si Lolo. Nasa masahe si Lolo. Zhang Di ah. Anong oras na ba ngayon? Bakit nagkukunwari ka pa? Hindi na ako nagkukunwari. Ipinapakita ko na ang totoo. Hindi ka naman makakapantay sa akin. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting huminto ka na. Ayaw kong saktan ka. CJ, dahil sa tingin mo, wala akong halaga. Ipapakita ko sa'yo ang kakayahan ko. Zhang Di, anong gagawin? Mag-alala ka. Dahil nandito ako. Kaya ang proteksyon na ito ay mawawala. Sinasabi ng mga baliw ang mga pangarap. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang tunay na kakayahan ko. Ito, ang Diamond Shield ng Master Xianzhen na kanyang sinira. Zhang Di, nasaktan ka ba? Sabi ko naman na ayos lang ako. Tingnan mo. Master Xianzhen, anong nangyayari? Kagabi lang siyang nagdikit. Wala nang ang daliri niya. Bakit siya hindi nasaktan? Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Mahalaga ay, kung hindi ka aalis, tiyak na gagawin kong mahirap ang buhay mo. Ayos na ba yan? Noong una, gamit ang libro ng buhay at kamatayan, niloko mo ako. Ngayon, nandito ka na naman, nag-ilusyon. Talaan ng buhay at kamatayan at panulat ng hukom. Mukhang alam ng guro, ang aking pinagmulan. Kumusta? Naiintindihan mo na ba? Siraulong matanda. Hindi ako nagkulang sa paggastos para sa iyo. Huwag kang maging duwag bago. Pumasok sa laban. Sinasabi ko sa iyo, ngayon, kailangan mong patayin siya. O ako ang papatay sa iyo. Ano ang dapat kong gawin? Hindi mo ako kayang utusan, hayop ka. Zhang Di, aaminin kong magaling ka. Ngunit ako'y nag-aral ng maraming taon. Hindi ako basta-basta. Ibigay mo ang buhay mo. Dahil pinapabayaan kitang lumuhod. Kaya kailangan mong lumuhod. Ano ba talaga ang nangyayari? Zhang Di, saan mo nakuha ang mga kakaibang galaw na ito? Saan mo ito natutunan?
Hindi naman ito. Masyadong kakaiba. Ito ay tinatawag na salita at gawa ay magkasama. Ang salita ay nagiging batas. Isang natatanging kaalaman. Mga Diyos at Espiritu na nag-aral ng libu-libong taon ay hindi kayang gawin. Ikaw, isang mortal. Dahil ako'y may natatanging talento. Sa aking kakayahan, lumalaki ang aking lakas. Nakalimutan kong kaya ko. Nagsasalita ang batas na sumusunod. Dahil ito sa estruktura ng pangungusap. Basta't sinabi mo ang ganitong estruktura ng pangungusap. Ano man ang sabihin mo ay magiging totoo. Kaya mo nasabi. Walang mangyayaring masama sa lolo. Tama. Anong mga kalokohan at kababalaghan ito? Sinasabi ko sa'yo. Hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay. Huwag kang lumapit, dahil gusto kong makita. Kaya si Wang Xiaoyong, kailangan sumaiw ng sexy. Ano itong kalokohan? Anong nangyayari? Guro, kumusta kahit papaano? Ikaw ay isang tunay na guro na may malalim na kaalaman. Dahil nagpasya kang mamuhay sa bundok. Hindi ka na dapat magtrabaho para sa pera at magbuwis ng buhay. Ikaw ay nabighani sa yaman. Kailangan kitang parusahan dahil sa iyong kabaitan. Kailangan mong gamitin ang perang nakuha mo sa mga nakaraang taon para sa kapakanan ng mga tao. Shixindao Rezong Long. Asawa, umuwi na tayo. Pakialis mo ako. Bumalik. Comfortable. Dito lang. Lolo. Menglin. Menmeng. Nandito ka na. Halika. Manugang babae. Kakatapos lang matuto ng dalawang galaw si Lolo. Aka-pressure. Dito ka. Ipakita ko sa'yo. Lolo, Lolo. Anong nangyari? Kakatapos lang ni Wang Chao. Lolo. Kakausapin ko lang po kayo nang pumasok ako. Nadaganan po ng damit ko. Yung pa ko. Hindi ko po sinasadya na ganito ang suot. Para makipagkita sa inyo. Kinmeng. Si Zhang Di ay hindi naman masama. Ang tagapagligtas ng pamilya Qin. Lalo na. Ikaw. Lolo. Paano ko siya pinahirapan? Si Zhang Di ay ang ating tagapagligtas ng pamilya Qin. Kailangan nating magsuot ng maayos. Pumunta na. Ilagay muna ang mga gamit nyo. Sandali lang, ipapasa ng driver. Kayo sa labas, bibili ng magagandang damit. CJ. CJ, dadalahin ko na siya ngayon. Lolo, aalis na kami muna. Asawa. Katatapos ko lang din mag-alala, na baka mag-alala si Lolo. Kaya nasabi ko lang ng basta-basta. Hindi ko alam na sasabihin ni Lolo, na ipapasa niya ang responsibilidad sa'yo. Talaga. Pero, dahil sa'yo, nabansagan ako ng lolo ko. Kaya ikaw, kailangan mong tumanggap ng parusa. Kaya ang ibig mong sabihin, ang dahilan kung bakit marami kang kakaibang kakayahan, dahil sa iyong lolo, na nag-alsa sa ilalim ng lupa, na nasa mundo ako, na nagmamalasakit sa kanyang pamilya. Siya ay nag-alsa sa ilalim ng lupa. Hindi nakapagtataka na nagbukas ka ng pabrika ng pag-imprenta, at nag-imprenta ng napakaraming nuclear bomb, mga armas tulad ng bazooka. Hindi ko sinabing sa'yo noon, kasi hindi pa panahon. Ngayon magpapakasal na tayo. Kaya kailangan kitang sabihin ng totoo. At saka noong nakaraan, hindi ka masyadong sumuporta. Lumipat sa pamilya Qin, dahil kadalasan ay dadalaw si Lolo sa bahay namin para hanapin ako. Kung sakaling mangyari ulit ito, kailangan mong sabihin sa akin ng maaga. Malaki ang naitulong ni Lolo sa amin. Kailangan din naming tumulong sa kanya para mapabagsak si General Feng Du. Sa oras na yun, ikaw na ang asawa ng Yang Marshal. Maraming mga tauhan sa ilalim mo. Ano mang gusto mo, meron. Yung gusto ko, ako na ang bahala. At saka, nakuha ko na.
umuwi ka na agad. Sabihin mo kay Lolo na panalunan natin ang laban. Tandaan mong dumalo sa ating kasal. Kailangan. Ning, ate. Ning, ate. Ning, ate. Wala si Ning Jai. Shen Xiaowan. Han Royun. Saan na lahat ng tao? 大帅请上，夫君勿念。 Zhang Kuyan. Nasa Fengdu ka, gumagawa ng masama. Pati ang mundo ng mga patay ay pinabayaan ka. Naging magulo ang lahat. Ikaw, alam mo ang iyong kasalanan. Huwag mo akong gawing opisyal. Nandito ako para magrebelde, hindi para makinig sa iyo. Yung pwesto mo, gusto ko yan. Mas mabuting ibigay mo na agad, para na rin hindi tayo mahirapan. Zhang Kuyan, ikaw, gamit ang armas na nakuha sa lupa. Sinisira mo ang mga patakaran sa ilalim. Ikaw, iniisip mo bang mapapansin mo ang malaking emperador ng Hell? Ako. Huwag na magpaligoy-ligoy. Yama, pinatay ko na. Mingpo, pinatay ko na. Ngayon, ikaw na ang susunod. Mga bata, huling laban. Patayin si Fengdu Daddy. Maghari tayo sa Fengdu City. Patayin. Ang mga baliw ay nangangarap. Ginoo, masyadong mabigat ang puot ng panga ng dilim na ito. Hindi kayang pigilan ng mga maliit na demonyo. Kailangan ng umatras. Nandito na tayo. Saan ka patatakas? Dakilang general, magsimula na tayong umatras. Basta't nandyan pa ang batang general. Walang dahilan para mawala ng pag-asa. Tama ang sinabi ni Ginoong Qin. Umatras na tayo. Zhang Kuyan, kahit na bumalik ka ng 10 beses, 100 beses, at ito lang ang katapusan. Naghihintay ako dito para sa'yo. Hindi pwedeng ang Pangulo. Umalis ka na. Lolo, hindi pwede. Kailangan kong pumunta. Sige lang. Bakit hindi makadaan? Ano pa ang kulang? Hindi pwede, asawang lalaki. Bakit ganyan ang mga sugat ninyo? Darating ako para gamutin kayo. Walang silbi, ang kayamanan na ibinigay ng general sa iyo. Lahat ay mula kay Fengdu Daddy. Mga tauhan niya. Ngayon, siya mismo ito. Nasaktan kami. Yung mga kaya mong gawin. Wala talagang silbi sa amin. Ano ang gagawin natin? Kaya pa bang manalo ng lolo? Siyempre, ang dakilang general ang pinakamagaling. Sabi niya na dapat ayusin ang Fengdu Mansion. Tiyak na magagawa niya ito. Nakita ko na lahat. Sabihin niyo lang, ano ang dapat kong gawin para matulungan ang lolo? Ang kaya mong gawin ngayon ay alagaan ang iyong sarili. Ang pinakakinatatakutan ng mga kaluluwa ay ang pag-aalala sa mga nabubuhay. Kung may mangyari sa iyo, tunay na matatapos na ang leader. Ngunit ang mga tauhan ng lolo ay nahuli ng hayop na iyon. Isang saksak lang na itapon na. Ano pang magagawa ng lolo? Yung mga sundalo ay nakasalalay sa lakas ng general na nagkokontrol. Sa ilalim ng lupa, hindi kulang. Sa mga demonyo, basta't maayos na alagaan ng general. Ang mga mandirigma ay patuloy na dumarating. Enerhiya. Nakuha na. Kinmeng, anong nangyari? May nangyaring masama. Agad na makipag-ugnayan sa printing press. Pakiusap, tulungan nila akong mag-imprenta. 10,000 bot ng Liu Wei Di Huangwan. Wala kang kwenta.
Wala kang kwenta. Paano ako nagkaanak ng isang katulad mo na walang silbi at bobo? Wala kang kwenta. Basura. Mamatay ka na. Dadalahin kita ngayon. Mabuhay ka muli. Hahaha. Kahit ang tigre ay hindi kumakain ng kanyang mga anak. Talaga bang kaya mong gawin ito? Sino ka? Ikaw ang nagdulot ng pinsala sa aking mga tauhan. Baliw ang matigas na ulo. Ngayon, nagtatangkang hindi ako igalang. Hahaha. Ngayon din, papatayin kita ng mabilis. Ah! 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 Santo Ginoo, hindi ko alam. Saan ba ako nagkamali sa inyo? Patawarin niyo ako kahit isang buhay ng aso. Ano man ang ipagawa niyo, gagawin ko. Guruk Xianzhen. Siya ang pinakamainam kong katawan. Pinabaliw mo siya. Paano kita mapapatawad? Diyos, hindi ako ang nagpabaliw sa kanya. Ako ay isang ordinaryong tao. Wala akong ganoong kalakas. Si Zhang Di ang nagpabaliw sa kanya. Zhang Di. Ang kanyang lolo ay si Zhang Qian. Kilala mo. Hindi lang kilala. May malalim na hidwaan pa nga. Hindi nakapagtataka. Hindi mo kayang talunin si Zhang Di. Ang kanyang lolo ay si Zhang Qian. Nagmamatigas sa ilalim ng lupa. Hindi siya nagkulang sa pagbibigay ng kayamanan sa kanya. Ikaw, isang simpleng tao. Hindi ka pa niya pinatay. Ayos na iyon, napakalaking swerte na. Ginoo ng Yuming, basta't matulungan kitang mapayapa ang rebelyon. At mapatay ang pamilya ni Zhang Di. May bibigay ko sa iyo ang aking katawan. Basta't hindi mo ako tatanggihan. Hahaha. CJ, ibibigay ko sa iyo ito. Isang pagkakataon upang makabawi sa iyong mga kasalanan. Alaynan. Ayos ka lang, Lolo. Ay, mabait na ako. Sabi ko na, ayos lang si Lolo. 10,000 bote ng dihuang pil ang nainom. Ang lakas ni Lolo. Punong-puno na halos sumabog. Lolo, naisip ko, nakakatakot ka. Ano ang dapat kong lutuin ngayon? Para makatulong sa iyo. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Yung emperador ng Fengdu, wala siyang kwenta. Umaasa lang siya sa kanyang palakol. Pero huwag kang mag-alala. Nakaplano na ako. Wala kang kailangang gawin. Basta't alagaan mo ang sarili mo. Lolo, naghihintay pa siya na dumalo. Sa iyong kasal. Ano bang kailangan kong alagaan? Sino ang maghihirap sa akin? Ah, ay naku. Paano kung may iba? Na may kaparehong kakayahan mo. Ah, ay naku. Yung matandang si Qin Seongjin. Nagbasa ng kapalaran. Sabi niya, itong si Fengdu Daddy ay nag-ayos para sa kanyang mga inapo na tinatawag na Yuming. Nawawakasan ang ating lahi na Zhang. Ano? Ay, maganda ito. Alaynan, haha. Sa tingin ko, noong kasal ninyo, itinakda niyo na ang photographer na ito. Anak na babae, ano sa tingin mo? Ah. Kumusta na ang asawa? Nakapili na siya ng gusto niya. Nasa photographer ba? Bakit parang wala kang isip buong araw? Ano bang nangyari? May nangyari ba kay Lolo? Ano bang nangyari doon? Si Lolo ay isang Diyos ng digmaan. Ano bang pwedeng mangyari? Ay, sabi ng Lolo, may ipapadala silang tao para kunin ako. Alam mo ba kung sino? Ilang tao? Kailan? Hindi ko alam. Pero huwag kang mag-alala. Marami akong kakayahan. Huwag kang mag-alala. Sino na kumakatok ngayon? Puntahan mo tingnan. Wang Chaoyong. Anong ginagawa mo dito? Batang ito. Si Kinming namin.
Malapit ng ikasal. Huwag mo na siyang pakialaman. At ayokong pumayag pa rin na makapasok ka sa pinto ng King family ko. Magpasalamat ka na lang at hindi ka pa tinatanggap. Sa totoo lang, ngayon ako ay dumating para pagbatiin sa dalawang bagong kasal. Lolo. 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 Zhangdi, mabilis, tulungan mo sila. Zhangdi. Sa tingin ko, kailangan mo ang talaan ng buhay at kamatayan at ang panulat ng hukom, di ba? Kung ordinaryong tao lang, na nasaktan ang ilan sa kanila, maaaring maisilbi pa ang talaan ng buhay at kamatayan at ang panulat ng hukom. Ngunit galing din ito sa ilalim. Misteryosong kamay ng yumaong. Hula ka, matatapos mo ba? Sino ka ba talaga? Ako. Si Wang Chaoyong. Alam mo ba, na may kakayahan akong makakita sa loob. Gamitin mo ang ganitong panlilid lang para lokohin ako. Maniniwala ba ako? Astig. Di nakataka-taka na apo ka ni Zhang Qian. Ikaw ay tagapagmana ng hari ng Yama. Tama, pero talagang nakalulungkot. Pinaputukan ng aking ninuno ang lolo mo. Nawala ng diwa at espiritu. Ikaw, dapat ka ring mamatay sa kamay ko. Zhangdi. Kumusta ka na? Ang isang magkasintahan na parang mga desperadong ibon. Nabuo ang pagmamahalan sa kanilang pagsasama. Sobrang galit. Gusto akong patayin. Gumawa ka na. Hindi ba't kaya mong magsalita at mangyari ang gusto mo? Tiete. Nakalimutan ko. Ang kalagayan ng iyong lolo ngayon ay hindi na kayang suportahan ang ganyang paraan. Ano na ang nangyari sa lolo ko? Hindi ba kaya mong makita? Tumingin ka na lang. Kakaunti lang ang lakas na ginamit ko kanina. Hindi naman kita mapapahamak. Gusto ko lang itabi. Ang natitirang lakas na ito para makipaglaban. CJ, tingnan ninyo ito. Paano namatay ang lolo mo? Hahaha. Zhang Qian, noong huli, pinasubo kita ng 100,000 sundalo. Hindi pa ba sapat iyon? Ngayon, ako. May 10,000 bote ng Liu Wei Di Huangwan. Nasa kamay. 10,000 mga Diyos ng digmaan. Maghintay ka na lang na magbitiw at magbigay daan. Ilunsad. Hahaha. Nakita mo ba? Ito ang nuclear bomb. Sandali lang. Subukan mo ulit. Ang lasa ng gatling. Gusto ba ng mga sandata sa mundong ito? Na pumatay sa mga sundalo ng aking impyerno. Nangangarap ka. Hindi maganda. Ito ay apoy ng kasalanan. Tumakbo ka. Lolo. Bakit ganito ang lolo? Dahil sa espiritu ng aming ninuno na si Bat, ang inilabas niya ay apoy ng kamatayan. Epektibo ito laban sa mga multo sa ilalim ng lupa. Nagalit ang aming ninuno dahil sa ginawa ng lolo mo. Kaya kailangan niyang mamatay. Ang lolo ko ay may napakaraming armas. Basta't kaya niyang, huwag nang mag-aksaya ng salita. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Ito si Zhangdi, na nagsusunog ng armas para sa kanyang lolo. Mga makabagong armas. Iyon ay pisikal na atake. At ito ay mula sa aking ninuno. Apoy ng kasalanan. Nakabilang sa mahika. Mahika na atake. Nagpapabagsak sa pisikal na atake. Huwag siyang hawakan. Kinmeng. Ibinigay ni Wang Chaoyong ang kanyang katawan. Bilang sakripisyo sa akin, ang kabayaran ay si Kinmeng. Kailangan niyang mamatay. CJ, naitawid mo lahat ng ito. Medyo may kakayahan ka rin. Ngunit sa isang hampas na ito, kailangan kong gumamit ng 5 bahagi ng lakas. Emperador Zhang, mabilis, umiwas ka. Emperador Zhang, akala mo ba ang iyong kakayahang magtago ay makakapagpabagal ng oras? Nailigtas mo ang iyong lolo. Ngayon, ikaw at ang iyong lolo ay dapat mamatay. Zhangdi. Ang apoy ng impyerno ay umabot na sa mga paa ng iyong lolo. Mabilis ka. Huwag mong hayaang maghintay ang lolo mo nang matagal. Hahaha. Kung alam ko lang ito, sana hindi na lang ako nag-umpisa. Ramdam ko na ang mga espiritu na nagdadala sa iyong apo. Papunta rito.
Sayang, hindi na kayo magkikita. Gino, huwag na huwag. Sa oras na ito, kasama si Zhang Di sa paggamit ng enerhiya. Sigurado kang mamamatay. Kung mamatay ako, mamatay na ako. Basta't makapagpatuloy ang apo ko. Sa pagsubok na ito, apo, Emperador Zhang, astang ina, itong matandang ito, ay nakikisalo sa iyong enerhiya. Hintayin mong masunog ang kanyang mga paa, at mawala ang kanyang kaluluwa. Sa tatlong mundo, wala na. Pangalan ni Zhang Kui ay, Yuming, mukhang talagang, matagal ka nang, naging multo. Ibinigay sa akin ng lolo ang kanyang espiritu, dahil ako ang kanyang apo. Mabuhay ang mga buhay. Ang mga patay ay hindi talaga patay. Sa buhay na ito, naghahanap tayo ng may nagmamalasakit. Napaka-absurd. Napaka-malinaw. Hindi mo naunawaan ang prinsipyong ito. Naglalakas loob kang pagtawanan ako. Ang lolo ko ay nasa ilalim ng tulay ng mga kaluluwa. At kinuha ang aking kapalaran. Ang ganitong, uri ng pangungusap na dahil dito, ay hindi ako natatakot. At wala rin itong silbi sa akin. Hindi ako iyong katapat. Kaya't lolo, kaya't binigyan lang ako ng kalahating espiritu. Akala mo ba kayang palitan mo ang kapalaran ng matanda? Ganyan ba? Sinasabi ko sa'yo, ang apoy ng karma ay walang kapantay. Walang anumang sandata ang makakatuksa dito. Kung hindi pwede ang armas, paano naman ang mga kagamitan? Dahil gusto kong manalo ang lolo, kaya kailangan nila ng tao. Abuhing baril. Abuhing baril. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Bakit pa nag-aapoy ang batang general sa pulang bato? Diretso na lang sa mga kandila. Hayaan nating mag-alay sa langit. Ha 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 ha. Ikaw, tanga ka. Ito ay fire extinguisher. Ano? Nawala na ang apoy. Sugod. Ikaw, anak ng. Tapos ka na. Ah. Sanggol. Kunin mo ang lahat ng kanilang mga ninuno. Para sa akin. Ha 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 ha. Tumingin pa. Narito na ang inyong mga kinukuha. Bakit? Ang apoy ng mga ninuno, tunay na walang katulad. Paano mo ito mapapawalang bisa? Tulad ng sinabi mo kanina. Ang mga sandatang sinunog ko ay mga pisikal na katangian. Hindi kayang talunin ang mga mahika. Ang fire extinguisher ay isang tool. Ang siyensya ay tinalo ang mahika. Zhang Di. Ayos lang. Paano ako nakatulog? Lolo, huwag ka nang matulog. Maghanda na para sa kasal. Ayos. Wow. Ayos. Congratulations. Walang panlasa. Sobrang saya. Congratulations. Sana'y magtagal kayo. Walang panlasa. Tatlong emperador pumunta sa impyerno. Huwag nang magmura. Oy, lolo. Aking mabait na apo. Matagal na akong nagtuturo sa'yo, lolo. Babaero, magmadali kang mag-asawa para sa akin. Gusto kong maghanap ng isang lola para sa'yo. Ay naku, ang ganda. Gumawa ka ng magandang asawa para sa akin. Pumunta ka sa pag-aayos ng printing press. Mag-imprenta ng marami. Magandang matanda.